So, first question natin, Eds and BNC, kayo na ba talaga? Ano ba talaga yung... Ano na ba talaga kayo? Paano nabago ni Edu ang buhay at pananaw mo sa buhay? Or ano ang impact niya sa buhay mo? Ayun po kuya, maliban po sa inyo, sobrang laki po ng impact po ni Edu sa buhay ko. Maliban po sa madami pong sumuporta po sa akin, sa amin pong dalawa. Siya po yung unang nagmahal pa sa akin ng ganito. Siya po yung unang nagmahal pa sa akin ng ganito. Wow! Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, isang mapagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, bigyan natin ng reaction video itong EDC. Syempre, sobrang nagulat tayo dito sa mga sinabi ni Beyonce, mga kalingap. So pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs. Sa tayong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, panoorin po natin ang video na ito. Ano, Beyonce, ready ka na? Kinakabahan si Beyonce, oh. Okay lang naman, and respetuhin namin kung may mga tanong kayong ayaw sagutin. At okay lang yun. Pero kaya-kaya naman sagutin to lahat, eh. So, first question natin, Eds and BNC, kayo na ba talaga? Ano ba talaga yung... Ano na ba talaga kayo? Ayun po, pwedeng huwag po muna namin sagutin. Kami na. Ang bago po na. Wala po kayong narinig. Huwag na muna sagutin. Pero sinagot na Eds, eh. Wala po. Wala po muna yun. Edit. Ayun mga kasukay, mga kalingap, eto napakagandang tanong at prangkang tanong ni Kalingap Rob. Tanong niya dyan is, sila na nga ba? So si Beyonce ayaw niyang sumagot, mga kalingap, pero si Kalingap Edu umamin siya na kami na. Si Beyonce ano lang. Kahit hindi naman aminin mo, Beyonce, inamin na ni Kalingap Edu at nakikita naman namin na kayo na talaga. EDC is real na, kaya wag nang wag nang magpaligoy-ligoy pa. Kayo na talaga, Ako na sumagot, kayo na. Si Kalingap Edu sumagot, kami na, mga kalingap. At ayan, nakakatuwa si Beyonce, Ituloy pa po natin. Sa'yo muna, Beyonce, paano nabago ni Edu ang buhay at pananaw mo sa buhay? Or ano ang impact niya sa buhay mo? Ayun po kuya, maliban po sa inyo, sobrang laki po ng impact po ni Edu sa buhay ko. Maliban po sa madami pong sumuporta po sa akin, sa amin pong dalawa. Siya po yung unang nagmahal pa sa akin ng ganito. Siya po yung unang nagmahal pa sa akin ng ganito. Wow! Minahal! Wow! Ano klase ba? Wow! Saka iba po yung suporta pong binibigay niya po sa akin talaga. Tsaka, Siyempre, support lagi. Ano pa? kasi pag kasama ko, dahil po mature po na yung partner ko po, mas feeling ko po nagiging mature din po ako dahil po sa kanya, ganun. Tapos, syempre po yung, mas nabuboost po kuya yung confident ko po dahil po din sa kanya. Sa akin. Oh. Wow. So yun mga kasukay, mga kalingap, nakakatuwa naman, Napakaganda ng tanong ni Kalingap Rob dito kay Beyonce. So nagulat tayo at nagbiglang, ay grabe na si Beyonce, talagang si Kalingap Edu lang daw yung unang nagmahal sa kanya ng ganito. Grabe, mga kalingap, nakakatuwa, si Beyonce. Talagang siguro hindi niya ma-imagine na meron na akong minamahal na kagaya ni Kalingap Edu na minahal siya ng ganito.
Siyempre, pinapakita ni Kalingap Edo kung gaano niya kamahal itong si Beyonce. Especially yung pagkikare niya, no, mga Kalingap. Kaya talagang proud na proud itong si Beyonce sa kanyang sinabi. Kahit si Kalingap Rob ay nagulat. At ano nga ba yung impact, sabi niya dyan, is malaki yung nabago sa kanya. Nagiging matured na din siya kasi syempre si Kalingap Edo matured din. So nagiging matured na rin siya. So ganda yung impact, yung nakukuha niyang na ano niya kay Kalingap Edo. Anong tawag dito? Na-impluwensyahan siya ni Kalingap Edo. Nagiging matured siya na mag-isip. So nakakatuwa po, no, mga Kalingap, na etong si Beyonce at si Kalingap Edo, talagang makikita natin na yung kanilang pagmamahalan ay talagang mas lalong nagiging, mas nakikilala nila yung isa't isa, mas lalong lumalalim yung kanilang samahan. Yun po yun, no, mga Kalingap. So ituloy pa po natin. Yan, ano naman yung impact ng nag-iisang Beyonce sa buhay ni Kalingap Edo? Impact ni Beyonce. Ano? Grabe. Sa akin, ano, madami ng ano kasi, dumaan na mga babae sa buhay natin. Dito, sa ano, sa Kalingap, di ba? Mga nakilala? Oo, mga nakilala. At yan, may mga experience tayo doon na ano, na good, bad. Yan, nung nakilala ko siya nung si Beyonce, grabe, ano, sobrang ano niya, sobrang napakadaling pakisamahan, sobrang bait, kaya sobrang hindi siya mahirap ano, na makasama, makapartner. At ayun, kapagka nandiyan siya, mas komportable, mas natututong maging kagaya niya, mapagmahal. Mabuting tao talaga. Wala akong masabi sa kanya. At isa pa, iba talaga siya sa lahat ng nakilala ko. Totoo ba? Maniwala ka kasi. Iba talaga si Beyonce. Kahit naman ako ramdam ko eh. Yun nga, dahil din sa kanya, mas natuto akong mag-effort. Kasi ganun pala, dapat. Sobrang natuwa ako, mga Kalingap, dito sa naging sagot ni Kalingap Edo dito sa ano ba ang naging impact ni Beyonce sa buhay ni Kalingap Edo. Kahit daw maraming dumaan na babae sa buhay niya, good or bad, si Beyonce lang daw yung talagang iba sa lahat na nakilala niya. Uy, grabe na yan, mga Kalingap, talagang itong si Beyonce is yung mapagmahal, mabait, maunawain, syempre, at sweet, no? Nandiyan siya parate. So, hindi daw siya nagkamali, no, mga Kalingap, na si Beyonce yung kanyang tagang minahal at pinili, no, mga Kalingap. Kaya, doon sa mga basher dyan, sa mga may gusto dyan kay Kalingap Edo, sorry na lang po kayo. Meron ng love itong si Kalingap Edo. Walang iba kundi si Beyonce. Si Beyonce lang daw yung pinakaiba sa lahat. At talagang siya yung mahal ni Kalingap Edo, no? Sa mga naninira dyan sa kanila, huwag na po kayo manira. Ayan, nasagot na lahat ni Kalingap Edo yung mga binabato nyo, mga paninira nyo dito kay Kalingap Edo. Talagang inamin niya kung ano yung nasa damdamin niya, no, mga Kalingap. At sobrang masaya po tayo dahil ayan na, lumabas na yung katotohanan. Kaya wag po tayong maniwala doon sa mga paninira, sa mga basher na sinisiraan itong si Kalingap Edo. No, maniwala tayo na silang dalawa talaga at si Beyonce yung totoo niyang mahal. No, mga Kalingap. Grabe, sobrang nakakatuwa po itong question and answer na ito at sobrang kinilig tayo na laman natin kung ano yung totoo. Tuloy pa po natin.
Minsan, ang masasabi mo sa mga issue na binabato sa'yo ngayon? Ano, nasabi ko lang ano, normal naman para sa akin. Wala, yung mga ganyan, mga bumabato, may mga naninira sa akin or sa amin. Ano, hindi ko naman, sanay na ako eh. Hindi ko na pinapansin yung mga ganyan kasi alam ko naman totoo eh. Kaya wala akong kailangan patunayan masyado. Saka, ikaw, ramdam mo naman siguro. At kami mga kaalam, mga viewers, manonood lang. At yung iba, i-judge ka talaga. Kung ano yung nakikita nila. Madali lang mag-judge eh. Pero ganun talaga normal na yan sa bilang influencer. May mga mapupuna, good, bad. Minsan manid na sa mga ganyan. Dapat matibay din tayo kasi baka maka-apekto sa mga trabaho natin. Na lang, kung alam kung sinusunod ko na lang kung ano kung tama sa sarili ko. At sila, bahala naman na sila sila mag-isip or ano. At ang mahalaga is yung tiwala sa akin ni Biancy. So tama naman po yung sagot ni Kalinga Edo, no? At least alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, no? Kahit pa may nambabas dyan, bahala kayo kung ano yung sabihin nyo. Nanonood lang kayo. Basta alam ko na wala akong maling ginagawa, no? Sabi nga ni Kalinga Edo. So sabi niya, manhid na siya, nasanay na siya sa mga bashing, sa mga naninira, no? Marami kasing naninira sa kanya, sinisiraan siya kung ano-ano yung sasabihin. Pero at least alam ni Kalinga Edo kung ano yung ginagawa niya at tama, at alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama. At nandiyan naman si Biancy, ang mahalaga sa kanya, naniniwala sa kanya si Biancy, mga Kalinga. Ganon si Kalinga Edo. Kaya kung may ibinabato kayo, may ipinupukol kayo, or nainggit kayo, sinisiraan niyo si Kalinga Edo, pasensya na kayo. Sabi nga niya, manhid na siya. Hindi na niya pinapansin yung mga ganyan. Kasi alam niya sa sarili niya na tama yung kanyang ginagawa, mga Kalinga. Nakakasama ko naman po siya palagi. Mas pinapaniwalaan ko na lang po siya kaysa dun sa mga reaction. Alam ko po na ganun po talaga sa social media. Basta ako kuya, andun lang yung support ko sa kanya kasi grabe din po siya mag-support sa akin eh. Kaya hindi ko po paniniwala yung mga issue ko. Kasi lagi sila magkasama ni Kalinga Edo. Sinasama siya sa mga lakad, sa mga pag-vlog, sa pag-scout, no, mga Kalingap, sa feeding. Basta lagi siyang kasama, no, mga Kalingap. So, yung tiwala ni Kalingap, ni Biancy, ang tiwala ni Biancy ay talagang solid, no, kay Kalinga Edo. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi lang kasi ang pinapaniwalaan niya si Kalinga Edo. Siyempre, lagi niya kasama si Kalinga Edo, no? Bakit siya maniniwala sa iba na hindi naman nila nakakasama, no? Kaya nakakatuwa, no? Talagang yung kanilang tiwala sa isa't isa ay nandiyan po, mga Kalingap. At alam natin na si Biancy ay talagang nakasupport dito kay Kalinga Edo. Especially ngayon po, no, mga Kalingap, na lagi siyang sinasama ni Kalinga Edo sa mga lakad. Kaya nakakatuwa na yung banding nila, syempre, no, laging magkasama, is mas lalong lumalalim, no, mga Kalingap. Ituloy po natin. Sigurado ka na ba talaga kay Biancy? 101%. Uy! Mura na. Bakit pinsan 101%? Siyempre, alam mo, tigil lang ako na maging partner mo kapag ayaw mo na sa akin. O kaya, kapag nakahanap ka ng iba,
Kaya, sana all. Pakinggan mo kasi. Kaya ikaw, pag kung masakali, kung makahanap ka, inform mo ako, ha? Baka Para ikaw ma-ready baka ako. dyan eh. Magkaway kayo. Kaya dapat, man, Ano? kaya, ako sa'yo yan. Kung hindi ka magbabago, nasa yung desisyon. Diba? Pag nag-college ako, marami pa yan eh. Marami pa yan. Yung nakaraan niya sa muli. Nanira ka? Umalis lang ako. Hindi na. Ayun. Sa mga maaligid dyan, ha? Hanggat Wala naman yun sa akin eh. Mga maaligid dyan eh. May umaligid. ay, pansinin kasi ito eh. Bakit sa mall may umaligid sa'yo? Hindi, nagbili lang ako nasa nagsishopping, ay nagano kami, nagkuha ng magbibili para sa feeding. May sumapit na lalaki. Sundalo po eh. Hinihingi po yun kasi yun. Kala ko po kasi kuya fans. Kala ko po mapapicture po. Tapos nung sabi ko, sige po, magpicture po tayo. Tapos sabi ko niya, ano po yung, naka-ano na po yung number ng, yung ano baga po kuya, pipindot eh. Sabi ko, ay, hindi pa ako nabigay ng number. Talaga si Beyonce. Tapos po yun, nagdating na po siya. Sandalo pa nga. So 101% ang sagot ni Kalingap Edu kung sigurado na daw ba siya kay Beyonce, o di ba? Naku, ano pa bang hahanapin ni Kalingap Edu? Nandiyan si Beyonce, mabait, maganda, mapagmahal, malambing, nasa kanya na lahat, no? Masarap kasama, yung magaan kasama, magaling makisama, at syempre higit sa lahat, mahal nila yung isa't isa, di ba, mga Kalingap? So, talagang si Kalingap Edu ay sure na si Beyonce talaga para sa kanya. At nagulat ako dito sa sinabi ni Kalingap Edu na meron daw biglang lumapit dito kay Beyonce sa mall at gusto makipaghingin yung number, makipagkilala. Akala naman ni Beyonce is magpapapicture lang, pero syempre hindi naman niya po ibibigay yun, no, mga Kalingap. At nandyan si Kalingap Edu na hindi niya hayaan na syempre, number na yan, no? Hindi yan ibibigay, no, mga Kalingap. At alam naman po yan ni Beyonce. At syempre, mahal na mahal nila yung isa't isa. So, hindi kailangan ng iba. Basta silang dalawa lang. Saka hindi papayag si Kalingap Edu, no, mga Kalingap. Nandiyan si Kalingap Edu para kay Beyonce. 101% na sigurado na nga itong si Kalingap Edu, mga Kalingap. O, diba? Ano masasabi nyo dyan? Grabe na yan, mga Kalingap. So, ituloy pa po natin. Yan, nasagot na Eds. Siyempre, ikaw naman, Vince. Sa ngayon, di ba, bata ka pa, mag-18 ka pa lang. Pero gusto ko lang tanongin sa'yo kung gaano ka kasigurado kung sakali man, yan nga. Kung kayo na ba talaga, gaano ka ka-sure na kay Eds? Ay, ako po kuya, sigurado na po ako sa kanya. Kaso ang problema po, bata pa ako. Hindi ko pa alam kung kaya po niya maghintay. Kung makakapaghintay po siya. Kaya naman. Bata pa naman si Ed. Bata pa naman tingnan si Ed. Bata pa lang po talaga. Bata pa naman. Di ba? Di ba? Sa lalaki, okay lang. Bata pa ito. Sa babae yung ano. Bata. Sa kumbaga, sa babae yung ang dapat bata pa kasi sa di ba? Sa katawan, di ba? May lang, may gana niya. Ganun sila pwedeng mga anak. Dapat bago mag-30. Hindi, bago mag-30 dapat. Kailan 30. May asawa na. 50 man. Yung mga yan, mga ilang taon ka, yung ideal age mo na pakasal or yung mo lang sa sarili mo, naisip mo kung anong taon ka magpapakasal. Mag-asawa. Sa akin po kuya Rob, ayoko po kasi magsalita po ng tapos. Pero siguro po mga 25, ganun.
story na to, mga kalingap, no, nakakatuwa. Kasi tinanong si Beyonce ni Kalingap Rab kung gaano siya kasigurado. Sabi niya, sigurado na siya. O, di ba? Talagang direct to the point yung mga answer ni Beyonce ng mga kalingap. Nakakatuwa, no? Pero ayaw niya magsalita ng tapos kung kailan siya mag-aasawa. Ayan, sa pagdating daw ng 25 or sabi nga ni Kalingap Edo, pwedeng kalahati ng 25. Nakakatuwa, no? Kaya naman maghintay ni Kalingap Edo, sabi niya, no? At hopefully, pagdating ng araw, maging sila, no, mga Kalingap, magtapos muna ng pag-aaral kasi mag-aaral pa si Beyonce at nandiyan naman kung talagang si Kalingap Edo ay talagang mahal niya si Beyonce, kaya naman niya maghantay, no, di ba, mga Kalingap? Mabilis lang naman po ang taon at kung talagang mahal mo yung isang tao, antayin mo, no, mga Kalingap. Kung anong mangyari. Yes, basta ano, minsan mo na video na itong lahat ng ito. Mo kalimutan. Siyempre, si Beyonce naman. Ganun din po sa kanya, kuya. Yun ang request ko po sa kanya. Maging honest siya palagi lang. Ganun sa akin. That's yun. Pwede niya din po sabihin na mga problema niya. Sasabihin mo sa akin kasi minsan hindi mo talaga sinasabi. Tahimik ka lang din. Ikaw mo kasi parang wala kang wala sa focus eh. Wala. Lagi ka nakahawak cellphone mo. Tapon mo nga yan. Pambira ka. Tapos yun ang message ko lang din sa'yo. Siyempre. Promise ko na hindi ako magbabago. Saka yung sinasabi mo makakita ko na iba, di tataklaban ko na lang yung mata ko. Chat. Saka hindi ako maghahanap ng iba. Wala silang binatbat sa'yo. Iba ka. Tsaka yun nga. Maraming pagsubok na sa ating dalawa. Sana mas tumatag pa tayo, tumibay. Yung pagkasama natin. Basta magkasama nun, tayo tulungan lang. Pag may problema, sabihin mo sa akin. Hindi yan kung saan ka nag-ano dyan. Lang problema, naglalabas. Para makatulong ako ba? Ikaw di naman kasi, hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Kaya, dapat kasi bigyan ng time na bigyan mo sa akin time. Bigyan mo pa ako ng time. Saba na ako gusto oras mo. Basta, dyan ka lang palagi. Huwag mo kong iwan. Oo. Habang nag-aaral pa ako. Ano nag-aaral lang? Siyempre, hanggang makatapos. Ganun. Ano nakatapos lang? Eh, di hanggang magkaasawa. Charot. Joke lang. Grabe, guys. Saka thank you. Thank you sa lahat. Message, bro. Grabe. Talaga napaka-organic. Napaka-natural naman, bro. Mga kalingap, no, talagang silang dalawa nakakatuwa, no? Sobrang kinilig ako, sobrang ako natuwa sa kanilang mga sinabi. Si Kalingap Edo, kaya niya mag-antay dito kay Beyonce, no? Nandiyan lang siya na nakasuporta kay Beyonce, mga kalingap, at kung may problema daw si Beyonce, sabihin lang sa kanya. At syempre, ganun din si Beyonce, no? Kapag may problema siya, si Kalingap Edo, sabihin niya kay Kalingap Edo. Dapat
ano sila, yung open sila sa bawat isa. Yun ang ma-advise ko lang, no. Huwag silang mahiya na sabihin kung ano man yung problema nila, kasi mas maganda yung open, yung walang nililihim, no, mga kalingap. So mas maganda talaga yung honest ka sa partner mo, no, mga kalingap. At sobrang natutuwa ako dito, no. Grabe, sobrang pinasaya po tayo ng video na ito, mga kalingap. Talagang honest na sagot yung ibinigay nila sa mga tanong ni Kalingap Edo. Sobrang masaya tayo, no, mga kalingap. At ayan, narinig naman natin sa kanilang dalawa na nandyan sila, walang iwanan. Grabe, si Beyonce, natuwa ako sa kanya. Hanggang sana daw si Kalingap Edo ay nandyan hanggang sa makatapos siya, hanggang naging mag-asawa sila. O diba, sobrang talagang si Beyonce ay sure na talagang si Kalingap Edo yung kanyang gusto, no, mga kalingap. So ipag-pray na po natin na talagang yung kanilang pagmamahalan ay maging last, no, magiging forever in the future silang dalawa, no, mga kalingap. At si Kalingap Edo ay ipag-pray din natin na huwag siyang magbago, syempre. Huwag siyang makahanap ng iba. Ganon din si Beyonce, sana silang dalawa pa rin hanggang sa dulo, no, mga kalingap. So ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!